Hi guys, good morning. This is again your Shia Rola, your VA coach, as well as your digital marketer, and welcome back to my channel. So today guys, pag-uusapan natin ay isa sa mga DM sa akin, mga messages sa akin actually sa Facebook as well as dito sa YouTube at yung iba naman po ay nagko-comment sa mga videos natin sa ating page ay tungkol sa negative keywords. Nagawa na po natin to yung negative keywords pero po yung negative keywords natin last time was very minimal. So ngayon po mag-focus po tayo sa negative keywords tungkol sa ating Google Ads. So kung bakit parang ang bilis maubos ng budget mo sa Google Ads, tapos ang daming clicks pero wala ka namang benta, wala kang leads. So kung naranasan mo na yan guys, malamang nagbabayad ka sa irrelevant clicks na sinasabi nila. Mga taong hindi naman talaga bibili, mga taong hindi naman talaga mag-convert, pero nagre-research lang or minsan out of the area or naghahanap ng ibang bagay. Kaya sa video na 'to, ituturo ko sa inyo ang isa sa mga pinaka-powerful na feature ng Google Ads, ang negative keywords. Okay? So guys, bakit nga ba kailangan natin ang negative keywords? At una sa lahat, bakit kailangan siyang iset? So guys, simple lang. So pinipigilan ng negative keywords si Google na ipakita ang mga ads mo sa mga maling tao. As you know naman, ngayong 2025 to 2026, meron na tayong AI search, meron na tayong PMAX, meron tayong demand gen. Ang dami-dami ng types of campaigns na AI na po talaga ang naghahanap. Kung wala kang negative keywords, ang ending po, si Google ipapakita yun sa mga taong feeling niya is tama. Pero as a proper and expert Google Ads manager kasi, dapat alam mo mismo yung mga keywords na tina-target mo at yung mga keywords na ayaw mong ipakita yung campaign na meron ka para hindi kayo gumagastos sa mga terms na to. Pangalawa, makakatipid ka ng budget kasi hindi ka magbabayad sa tinatawag nating junk clicks. Yung mga clicks na hindi naman talaga profitable, walang kita. Yung parang mga hindi naman dapat na clinic nila. Pangatlo, mas tumataas ang quality ng traffic mo at usually mas gumaganda yung conversion rate kung meron kang negative keywords. Kasi kumbaga, ang kaibahan po ng Google Ads sa Meta is that sa Google Ads, lahat talaga nagsa-search, may intention na po about sa product mo kasi nagsa-search na po sila. So ang gusto po natin is yung quality ng mga taong mag-click ng ads natin ay yung talagang taong magko-convert talaga po. So kasi aminin man natin ha, sobrang galing ni Google maghanap ng paraan para gastusin ang pera mo. Kasi at the end of the day, si Google, ang trabaho po nila is spend yung pera mo para ma-advertise ka. It doesn't necessarily mean i-advertise ka sa tamang tao. Lalo na kapag broad match ka or naka-performance max ka po. Ito yung mga um, type of match na talagang lahat na lang pinapakita kahit hindi naman talaga relevant. And yung negative keyword po, ito po yung paraan para mabawi mo yung control kay Google. And ito ang pinaka-biggest reason kung bakit po nag-hire talaga ng Google Ads Manager ang mga businesses. So, ano nga ba ang negative keywords? Ang negative keywords ay mga salita o phrases na hindi mo gustong i-trigger ng ads mo. So, for example, kung nagbebenta ka ng brand new products, ayaw mo lumabas sa searches tulad ng used, second hand, free, how to, yung mga tutorial based. So kapag nilagay mo sila sa negative keywords, itong mga nabanggit ko, hindi lalabas ang ads mo sa mga search term na may ganong intensyon. So for example, nagbebenta ka ng brand new blanket or brand new toys.
hindi lalabas yung ads mo pag may naghanap ng second-hand toys. Kasi po, binawgal mo or tinanggal mo yung word na second hand. Yun po yung purpose ni negative keywords. At sa negative keywords po, meron tayong tatlong types na madalas po talaga na pwede nating gawing parang Excel form or file kung saan niyo po sila ilalagay. So sa akin po, whenever I do negative keyword search, tatlo po yung ginugrupo ko. Ang unang group is yung irrelevant intent. Ito po yung mga researches. So for example, yung mga search na how to, yung tutorial, yung DIY, yung definition, yung meaning. Kasi kadalasan po, sa mga tao nagsa-search ito, hindi po talaga sila buyers. Info seekers po sila. Sila po yung mga mahihilig mag-check kung paano gawin yung isang bagay. Kaya tinatawag po siyang irrelevant intent. So kung nagbebenta ako ng um, packraft, nagbebenta po ako ng bangka, hindi, ayaw ko pong makita yung ads ko ng mga tao nagsa-search ng how to use Packraft or how to create your own Packraft. Yung mga ganun po. Pangalawa po is out of area. So kung local business ka, example, nasa Quezon City ka po, tapos may nag-search ng plumber Cebu, dapat po, hindi ka po dapat makikita nila kasi hindi naman po yun yung lugar na sinaservice mo. Kasi pag lumabas ka po doon, tapos nag-contact sila, technically po, charge ka po ni Google. Kasi po, isa po siya sa mga clicks. Pero ang problema, out of area siya. Irrelevant click din siya. So, mga out of area po, especially po sa mga negosyo na may um, like specific service area na pinoprovidean, importante po yon na ano po kayo, negative keywords po, yung mga area hindi niyo po sinusupport. Pangatlo po is yung competitors, which is optional. Pwede mo po kasi i-negative keyword ang competitor names mo sa mga non-brand campaigns. Tapos, pwede ka rin naman pong gumawa ng competitor campaign kung saan lalabas yung brand mo pag may nag-search ng mga competitor names na yun. Pwede mo po siyang gawa ng paraan. Pero parang campaign na po yun. If you have multiple campaigns, pwede mo siyang i-negative keyword sa ibang campaign po. So yung tanong ngayon po is, paano tayo maghahanap ng negative keywords po? So, kasi ano eh, madali lang po sabihin na parang maglagay ka ng negative keywords sa ganitong account, ganyan, ganyan. Pero, saan po ba at ano po ba yung mga method kung saan pwede po tayo maghanap ng negative keywords? So ako po, dalawa po yung ginagamit ko. Yung method 1 po is sa search terms report po, which is isa po sa mga pinaka-importanting way para makakuha ka ng negative keywords. So let me share my screen para makita ninyo. Kailangan nyo lang pumunta po dito sa campaign, sa may insights and reports. Then punta po kayo ng search terms. Pag may search terms na po kayo, kung may active campaign kayo, lalabas po dito yung campaign nyo. So for example po, itong campaign. So normally po, lalabas po dito yung search terms. Ito po yung mga search term na hinanap po ni client. And reason why kung bakit importante po na gamitin nyo yung search term. Kasi po, sa search term, dito mo mismo makikita yung tinype ng tao bago po siya nag-click. So mag-scan ka dito at hanapin nyo yung tatlo sa mga bagay na sinabi ko. Yung irrelevant searches, yung competitor names, and out of area terms. And habang nagsiscan ka dito, pwede ka magbukas ng listahan mo or ng shortlist mo, then maglagay ka dito ng mga words. Iipunin mo po siya para magkaroon ka po ng listahan. So, pwede pong ganito. Mag-open ka nitong file, tapos lagay mo po dito yung, let's say, universal, then lagay ka dito ng competitor,
Then lagay ka po dito ng out of area. Then dito mo po siya hanapin. So for example, nandito na tayo sa search terms. Tapos nakikita nyo naman po dito lahat, di ba? Ito yung mga hinanap po talaga ng tao. Ngayon, meron po ditong option, meron ditong cost sa gilid. Hindi nyo na ata nakikita. May sa tabi po ng average cost. Pwede nyo pong pindutin yan para makita nyo kung ano yung costing. Ayan. Paano makita nyo kung ano yung costing niya ng client, ng per keyword. So, kunwari ito, may nag-type po dito. Ito po may mga check marks. Ito po yung mga keywords mo po na naka-add na po. And ito mga ito yung mga keywords na hindi mo pa siya po in-add, pero isa sa mga nagiging main search term po siya para mag-click po ng mga tao yung ads mo. So for example, ito, meron po ditong discount code. So 47 impression, may isang click siya, hindi siya naka-add, pero nakalagay dito, isa sa mga may conversion. Okay lang yan. Ngayon, hanap tayo dito ng, kunwari ito, military discount. Hindi naman tayo nagpo-provide ng military discount. So, pwede mo po siyang i-click dito, then pwede mo po siyang i-add as negative keyword. Pero sa akin po, ang ginagawa ko muna is kinakopy ko po siya, tapos ilalagay ko po siya dito. Saan po ba yon? So, pasok po siya sa universal. So, parang ganun po yung tapos gagawin niyo lang po is iipunin niyo po 'to. Check po kayo ng mga madami pa po para makita ninyo kung ano po talaga ang meron or for example, yung nakukuha po ninyong mga keywords. So, meron po dito, for example, meron ditong um, hanap tayo ng keyword. Ito, hula cooler. So, hindi po yan sa atin. So, competitor siya. So, lagay mo po siya sa competitor. Meron po ditong spec cooler. Hindi rin po siya sa atin. Tapos, ang gawin niyo po is, try niyo tong i-fill out. So, for example, nakapag-fill out na kayo ng madami. Okay. For example, nakapag-fill up na kayo ng madami. Pwede mo po itong i-report kay client. Pwede, bago nyo po siya idagdag sa negative keywords, itanong nyo po kay client, sasabihin nyo, madami po akong nare-receive na clicks po for military discounts. And upon checking, yung military discount po, wala naman po talaga siyang, for example, conversion na nangyayari. And nagbabayad lang po tayo ng malaki. Should we add that on your negative keywords list as part of irrelevant search? Pag sinabi niyang hindi, okay, di wag mo siyang i-add. Pero pag sinabi niyang sige, add mo, go. May mga instances din po kasi na si client, pag naisip po nila yun, okay, madami naghahanap ng ganito. Why not we do a promotion, tapos ito yung gawin nating keyword. Yung may mga ganun po. Kailangan po talaga laging may sinasabi po or meron pong input si client before nyo po gawin siya. Okay? And katulad din po sa competitor. Sa competitor, search nyo po yung competitor, tapos pag na-search nyo na, i-check nyo kung magkano yung amount. So for example, ito, you're paying $3.87 per click po dito sa specific na ano na to, sa specific na keyword na yan. Then, pwede nyo po siyang idagdag or sabihin kay client na hindi po kasi ito dapat nandito. Or pwede niyo po sabihin kay client na gusto niyo po ba gawa tayo ng ad group na specific po for competitor keywords para po makuha natin yung client nila. Kasi isa rin po yan sa mga isa po yan sa mga strategy po sa Google Ads. If hindi ka masyado nagkakaroon ng client, you can get other people's or other businesses client basta gamitin mo yung search terms
nila. Meaning, pag may nag-search ng kanilang keyword, mapupunta sa inyo para yung services niyo yung makita. Kasi pag nakita yung services ninyo, malay ninyo, um, imbes na pumunta pa sa kalaban, sa inyo na lang. Kasi again, yung unang nakita nila is yung services po ninyo. Ganun po yun. Isa po yan sa mga strategy po ng mga Google Ads manager. So, ganun lang po yung paggamit po ng search terms report. Ay napaka-importante po niyan kasi dito nyo po talaga makikita kung yung mga keywords mismo ng mga tao naghanap is dapat po ba talagang i-block siya o hindi. Second po, ang second method na ginagawa ko po para makahanap ng negative keywords is using Google Keyword Planner. Paano po ba yon? Kasi po, there's two types of keywords po talaga. We have the positive keywords and we also do have the negative keywords. Si Google Keyword Planner po, hindi lang naman po siya um, ginagamit para po makahanap kayo ng keyword na ita-target nyo sa ads. Ginagamit din po siya para magkaroon kayo ng mga keywords na idadagdag sa inyong um, negative keyword list. So for example, punta po tayo sa keyword planner which is under tools lang po. Punta po kayo dito sa discover new keywords. Click nyo lang po to. So for example, ang pinili natin kanina was rover cooler. Ayan po siya, di ba? So, lalabas po dito ngayon lahat ng keywords na connected po dito. Tanggalin natin tong Philippines. Sorry, nakalimutan ko. Lagay natin siyang United States. So dito po, nakalagay po dito na there is 70 keyword ideas available and ito po yung mga keywords niya. Okay, so sa mga keywords na po ito, itong rover coolers, ito mga brands po nila yan, mga ganyan. So ibig sabihin po, ito yung mga pwede nyo pong i-target. Ngayon, pwede nyo po siyang check dito pababa. Pag may nakita kayong, for example, meron ditong keywords na hindi sa atin. Kunwari, itong rover cooler military. Or kung kahit ano man yan dito. For example, hindi siya located dito. Palitan natin yung keyword. Let's say, rover ano lang, cooler lang. Kasi gumagawa tayo ng keywords, di ba? Ayan. So ito yung mga Yeti cooler, isa po yan sa mga brands aside from the rover. Backpack cooler, wine cooler, koozies, yung mga ganito. Pwede nyo po itong ilagay sa competitor nyo. Pwede nyo siyang ilagay dito sa Yeti cooler, backpack cooler for example. Then pwede mo po siyang gawan ng keyword list for negative keywords. Kasi yun po yung pinaka-importante. Makita nyo dito. Kasi, okay, hindi pala ako pwede maglagay lang ng cooler na keywords. Kasi pag cooler, ang dami niya. May cooling fan, may best coolers, yung mga ganon. So, isa po itong negative or keyword planner po sa ginagamit ko to really spot negative keywords. So, for example, pag nilagay mo po dito yung rover cooler, ito siya. If you notice, Rover Cool R, kulang siya ng E. Kasi yun po yung brand nila. Pero pag naglagay ka ng cooler na with R, lalabas po talaga dito lahat ng brand, types, and yung services na binibigay po ni Rover. Pero may mga for sure, may iba dito na hindi na po kailangan ninyong gamitin. Pwede nyo po itong i-add ngayon sa what you call is negative keywords list po ninyo. Kasi guys, yung keyword planner, imbes na maghanap ka ng keywords na ita-target mo, pwede mo rin talaga siyang gamitin para maghanap ka ng keywords, ng mga keywords na ayaw mong lumabas.
So another example is kapag nag-search ka po dito ng roofing, ayan, roofing, makikita nyo po lahat ng about sa roofing, right? So, baka hindi ka gumagawa ng, let's say, steel roofing, baka hindi ka gumagawa ng how to do roofing, leaking roof, itong mga ganyan, yung parang Patriot roofing, pwede mo po itong ilagay sa negative keywords mo po. Lalo na po ito may mga high, itong metal shingles na talagang madami yung clicks. Kung hindi ito isama sa sinaservice mo, pwede mo po siyang ilagay sa negative keywords instead. So, syempre guys, matrabaho yun masyado. Pag gumagawa ka ng keyword or negative keyword research, matrabaho siya masyado. So, ang method 3, yung pangatlong way, is may mga script po tayong nirun, like ngram, o yung mga root word analysis po na pwedeng-pwede nyo pong gawin para po pwede niyang what you call this, pwede niyang i-search yung ads nyo, i-install nyo lang po siya sa ad account nyo, and automatic, pwede kayo magkaroon ng downloadable na file kung saan ipapakita niya lahat ng keywords na mataas yung cost, na ang baba ng conversion rate, pero ang taas-taas ng cost per acquisition. So ito yung mga pwede nyo pong ilagay sa negative keywords list niyo. So after nun, kapag ready na yung negative keywords list mo, ano na ba yung kailangan mong gawin next? So ang kailangan mong gawin next is, pwede mo na siya ngayon idagdag sa negative keywords mo po sa inyong campaign. And there are two different ways po to add them. Okay? May tinatawag po tayong account level, and meron din po tayong tinatawag na campaign level. So yung account level guys, ito yung mga negative keywords na account level na pwede mong i-apply sa buong account mo. So regardless kung ilan yung campaign mo and ilan yung ad groups mo, lahat ng meron ka, basta nasa loob ng account na yon, pag naglagay ka ng keywords na account level, lahat po yun, maa-apply yan. Maganda po to kapag yung nilalagay mong keyword is yung nilagay natin kanina yun na universal, which is yung invalid intent searches, like job, salary, free, DIY, used. Pwedeng-pwede po yun sa account level. And paano po ba yun gawin? So guys, pag mag-create ka ng account level negative keywords, normally po, nandito lang yon. Pupunta po kayo ng tools, then pupunta po kayo dito sa shared library, then meron po yan ditong negative keywords list. Ngayon po, meron na lang po tayong tinatawag na exclusion list, kung saan pwede ka po maglagay dito ng negative keywords and placement exclusion. Ngayon po, si Google po kasi tinatago na niya yung negative keywords list natin. Hindi na po talaga siya ma-add dito ng parang account level. Kasi po, gusto po kasi nila ngayon, si Google na talaga maghahanap ng audience mo. Kasi meron na rin po tayong AI search, mga ganon. Ang meron lang po dito is placement exclusion list na pwede mong gamitin kapag meron ka pong PMax or YouTube ads. Ngayon, there's another way po. Punta ka naman po sa campaign. Dito po sa campaign, meron po tayo ditong tinatawag na dito sa under audience, keywords, and content. Pwede ka po dito maglagay ng keywords or pinutin mo yung keywords. Then under keywords, ito po, meron dito nakalagay na negative keywords. So sa negative keywords, ito na po yung mga negative keywords niya, pero dito ka po pwede mag-add. And pag nag-add ka, click mo lang po tong plus sign, and may option po dito. Pwede ka po mag-create ng add negative keywords or create a new list or meron ka na pong list. Ngayon, kung mag-add ka po ng negative keywords, ganyan, pwede mo po siyang ilagay campaign level or ad group level. So let's say ilagay tayo dito ng free, DIY, use, how to, yung mga ganyan. Pwede mo po siyang i-save to a new or existing list. Pwede kang mag-create ng list name or pwede kang mag-create ng mag-add nito sa existing list. So
New list na lang tayo. New list. Tapos, pwede po natin siyang ilagay sa buong campaign. Pag buong campaign po siya, ibig sabihin, kung may isang campaign ka po, and yung campaign yun is merong 3 or 4 na ad groups, lahat po ng ad groups na yon i-block niya po itong mga words na nandito na. Pero kung ad group level naman, pag pinindot mo to, papipiliin ka po dito ng yung ad groups lang na meron ka. So, let's say for example, campaign level yung sinave natin. Then naglagay tayo ng new list 2025. Pag sinave mo po yun, wait, select tayo ng campaign. Let's say yung campaign is yung search traffic. Pag sinave mo po siya, automatic, ma-add po yun. Ma-add po yung ito, new list 2025. And if napansin nyo, nakalagay dito, campaign level po siya. Ito, campaign. And yung mga nasa baba niya, ad group. Ibig sabihin, yung listahan na po to, itong listahan na to, na DIY, lahat po to, madadown sa campaign lang na po ito. So, yun po yung tinatawag nilang um, campaign list. And nadagdag po siya dito sa exclusion list natin, yung sa may tools, shared library exclusion list, nasama po siya dito. Ito po kasi, pwede ka po dito mag-add ng mga listahan, let's say, CL row lang, negative list. Tapos, pwede ka pong lagay dito ng free or yung mga ayaw mo pong words. Then, pwede mo po siyang i-save. Pag na-save mo po siya, isang group na po yun ito. Ngayon, kung gusto mo po siyang i-apply sa isang campaign, pipindutin mo lang to and pwede mo siyang i-apply dito. Apply to campaign. Kung saan campaign, okay, let's say lahat ng campaign. Ibig sabihin, account level na to. Lahat ng campaign, in-apply mo ng ganyan. Automatic, ma-apply po yun sa lahat ng campaign. Ngayon po, bakit po ba tinatago ni Google to? Dati kasi madali lang siya guys. Nandito lang yung negative keywords niya and kayang-kaya mo talaga siyang gawin. Kasi po ngayon nga po, si Google gusto niya po, meron tayong tinatawag na AI search wherein si Google po maghahanap at magsiset ng lahat. Tapos, first week, lahat ng budget mo, gagamitin niya po talaga until paunti-unti ma-identify niya yung mga type na nagko-convert. And after that, sa kanya po, doon lang i-focus yung budget. So, hindi nyo na po kailangan negative keywords. Pero for me po, it's always required kasi ayaw po natin na maubos yung budget natin just because hinayaan po natin si Google. Kasi kung hahayaan natin si Google, di sana si client hindi na po siya nag-hire ng Google Ads at si Google na lang yung hinire niya. So yun guys, pwede kayong maglagay ng ad group na negative keywords na ad group level. Pero usually hindi siya nire-recommend. Maliban na lang kung may specific funneling ka ng traffic across ng ad groups mo. So parang may specific na itong ad groups ito is for competitor lang, itong ad groups ito is for branding lang talaga. Pero most of the time talaga natin, gumagamit talaga tayo negative keyword list na universal, brand terms, and competitors plus yung out of area. Para mas malinis sa tingnan, mas madali siyang i-manage at mas scalable siya kasi alam mo agad guys kung ano yung tinanggal mo. Pero may tinatawag din tayo guys na if meron tayong tinatawag na keyword match type, meron din po tayong tinatawag na negative keyword match type. Ang kaibahan naman po ng negative keyword match type ay tatlo. Yung broad negatives po natin, ito yung mga walang quotes and brackets. So for example, meron ka pong keyword na let's say running shoes. Ayun po yung negative na broad match mo So kapag may broad match ka nito, hindi po lalabas ang mga ad mo pag may nag-search ng shoes running or expensive running shoes, anything na may nagko-contain ng both word po. Yung dapat dalawang word na yon. Kahit po pabalik-balik ta rin mo siya. Like, running expensive shoes. Kasi nandun po yung running and shoes na broad negative po natin. Hindi po lalabas yung
yung campaign dito. Remember po, di ba sa positive keyword kasi pag naka-broad match ka, kung ano nilagay mo sa broad match, lahat yon papasok doon. Basta nabanggit kahit isa lang. Pero pag negative broad, nung binanggit mo doon, hindi po siya lalabas. Ngayon po, yung phrase match, ito po yung may mga asterisk or quote pala, hindi po lalabas yung eksaktong phrase na yon kapag kasama po siya sa negative phrase match nyo po. At yung exact negative naman po ay ito naman po, ini-exclude po nito yung specific po na query. Yung word po mismo talaga siya. Okay. So ano po ba yung mga like common mistakes na dapat iwasan natin kapag gumagawa po tayo ng negative listing or negative keyword list? Ito po yung number one ha. Kasi part po to ng mga maraming account na nasisira and this is one of the audits na ginagawa ko actually. Mistake number one is napaka-broad ng negatives na halos pinapatay na niya yung buong traffic ng ad account mo. So, parang binablock niya na po lahat. So parang for example, naglagay siya ng broad negative na yung IN, yung parang in San Diego, in the Philippines, or in Laguna, IN. So lahat po ng mga words na painters in San Diego, roofing in San Diego, roofing in Quezon City, yung may mga in, automatic po, hindi po lalabas yung ads nyo sa mga nagsisearch po ng ganito. Kasi nga po, broad negative. Remember po sa broad negative, di ba? Lahat ng words na nasa broad negative, hindi po siya lalabas yung ads mo doon. Kasi ibig sabihin, ayaw mo siyang targeted. So wag po kayo maglalagay basta-basta ng mga words lang, especially po kung maka-prod. This is the reason why kailangan po may Excel sheet kayo para pwede nyo pong explain kay client na, okay, lagay natin to gano'n. Pag nag-approve sila, then nasa inyo na po yun. Huwag po kayo masyado maglagay ng napaka-generic na broad match, broad negative, kasi lalo na ginagamit sa normal sentences ha, like in, at, near, best, lalo na kung tinatarget mo ibang lugar doon. Okay? Mistake number two is, yung hindi sinasama yung singular, plural, and yung mga misspelling. So, for example, kung ang negative mo is running shoes with an S, ilagay mo na lang din yung running shoe. Kasi baka mamaya, naglagay ka ng running shoes, tapos yung running shoe, hindi mo naman tinanggal. Ngayon, may nag-search running shoe lang, lalabas pa rin yung ads mo. So always put the singular, the plural, and yung possible, ano niya, ang may tinatawag din sa keyword parang possible variant, keyword variant, lalo na kung tinatarget mo po siya. And mistake number three is yung random campaign level negative na magulo. Ito yung part na, di ba naalala nyo meron tayong campaign level, may ad group level, yung parang may before kasi may client ako, ang campaigns namin is about travel agency. Ayaw niya ng gusto niya i-block ko lahat ng Qatar Airways, lahat ng yung mga branded na na airways kasi gusto nila sa kanila. So, tinarget ko siya. Ngayon, yung client kong to, may pinagawa siya sa isa niyang kasamahan sa work, nagpagawa ng isang campaign din. Sa campaign na yon, hindi man lang chinek, naka-on yung campaign level na na negative keyword, ginamit din niya. Ang problema, yung campaign na ginawa niya, it's targeting yung mga competitors na yun para maagaw namin yung client. Ang ending, wala siyang traffic kasi hindi niya chinek parang dinuplicate lang niya yung campaign ko, hindi niya chinek. Sa campaign ko pala, naka-campaign level yung negative keywords ko. So, wag na wag niyong gagawin yun. Always check bago niyo i-publish yung isang campaign. So, yun lang naman guys. Negative keywords, isa siya sa pinaka madaling way para mabawasan yung spend ninyo. At the same time,
isa siya sa pinakamadaling paraan din para dumami yung traffic nyo. Basta po gagamitin nyo siya ng mabuti. Kasi hanggang ngayon po, masyado tayo nagfo-focus sa keyword research ng exact match, broad match, yung phrase match for keyword targeting. Pero nakukulangan tayo ng research when it comes to negative keyword targeting. Magkaiba po siya and ang laki po ng difference ng dalawa. Karamihan po sa kakilala ko, add lang sila ng add ng negative keywords without really understanding yung broad negative keywords versus the positive broad keywords. So, yun lang naman. I hope na nabawasan nito yung confusion mo. And I hope na if you learn something about this, na talagang mababawasan na yung wasted spend mo sa iyong campaigns at gumanda yung lead quality, yung traffic quality mo or yung sales mo man lang. So, kailangan mo talagang seryosohin ang negative keywords if you are really aspiring Google Ads Manager po talaga. So, kung gusto mo po, you can comment sa baba, audit. Kung gusto mong gumawa ko ng checklist kung paano mag-audit ng search term or comment ka lang po ng questions nyo kung meron po kayong clarification or something na hindi nyo po masyadong nagets po dito sa ating video. I hope na naging helpful po yung video natin and sana po if it is helpful, comment po, like, and subscribe para naman po magkaroon tayo ng mas madami pang reach sa YouTube's algorithm. So again, thank you so much and 12 days before Christmas, I hope magka-client ka na kung wala ka pang client. And kung meron ka ng client, I hope magkaroon ka pa madaming client para naman lahat po tayo ay magkaroon ng Merry Christmas and Happy New Year. Again, this is your Shia Rola. Thank you so much and have a good weekend. Bye-bye.